Good day, Sir Alex. Tawagin niyo na lang po akong alias Langga. Nais ko lang po na ibahagi sa channel niyo ang aking karanasan sa mga kababalaghan noong ako ay bata pa lamang. Hindi po masyadong nakakatakot, pero ito po ay may kaugnayan sa mga kwentong kababalaghan at base rin po sa tunay na karanasan. Nangyari ito sa Iligan City, sa syudad kung saan nagmula ang aking ina. Ako naman po ay taga Cebu City kung saan naman nagmula ang aking ama. Pero palagi kaming nagbabakasyon sa lugar ng aking inay, partikular sa Tubod, sa kadahilanang doon pa rin nakatira ang kanyang kapatid at iba pa naming mga kaparyentehan. Nag-i-enjoy po talaga ako kapag nandun kami tuwing mga holiday season kasi makakasama ko naman ang aking mga tita, half-sister at mga anak nito, tapos mga pinsan ko na matagal nang hindi nagkikita. So ayun na nga, minsan, paparating na ang Pasko noon at birthday ng aking pamangkin kung kaya pumunta kaming lahat sa lugar nila mama sa Iligan na tawag ay Carbide Village. Malawak ang lugar ng aking kapatid doon. Maraming kabahayan na puro mga relatives lang ng kanyang naging asawa. Hindi naman totally bukid pero maraming mga punong kahoy doon sa paligid at mga halaman. Alas 7 ng gabi, naghihintay lang kami noon na maluto ang ibang mga putahing panghanda sa birthday ng aking pamangkin. Nang mga sandaling yon, nandun lang ako sa may bandang pintuan ng bahay, patingin-tingin sa mga tao sa labas na naghahanda para sa lilitsuning baboy. Maya-maya nun, meron akong napansin sa taas ng punong kahoy na para bang merong gumagalaw ng dahan-dahan. Tinitignan ko lang ito ng maigi hanggang sa nasipat ko na para po siyang maputing transparent na bestidang nakalutang. Hindi pangkaraniwan, di ko mawari kung ano ito nung una kasi parang shadow lang naman. Ngunit habang tumatagal, nagiging figurang parang babae na may mahabang buhok, kung kaya napagtanto kong isa itong white lady. Sinundan ko lang siya ng tingin. Mga 1 minuto pa, kita ko na dahan-dahan itong bumababa papunta sa gumamilahan. Pagkatapos ay huminto roon at tumingin sa aking direksyon. Ilang sandali pa, sa isang kurap ay bigla na lang po itong nawala. Sana kaya yung babaeng yun? Hindi naman po ako natakot noon, sa halip ay namanghapang kasi pakiramdam ko hindi niya pakay na ako'y takutin. At isa pa, marami naman kaming nandun sa bahay ng kapatid ko. So ayun na nga, di ko nalaman kung saan siya napunta basta bigla na lang pong naglaho. Di ko na matandaan kung may sinabihan ba ako. Basta eto yung isang karanasan na hinding-hindi ko talaga nakakalimutan. Ang makakita ng white lady sa ibabaw ng puno na dahan-dahang bumaba papunta sa gumamilahan. Sa mga sumunod na araw noon, bumalik kami sa bahay ng kapatid ko na yon sapagkat yung aking mama ay meron silang lalakarin ni tita. Doon na lang daw muna ako matutulog at susunduin na lang sa susunod na araw pagkabalik nila. Kinagabihan noon, tandang-tanda ko pa, mga alas 10 na ng gabi noon. Nagmamadyong ang aking ate kasama ang kaniyang asawa sa bandang unahan ng bahay nila. Ako lang at ang 2 kong pamangkin na mga lalaki, edad 2 at 3 anyos ang naiwan sa bahay nila. Maya-maya nun, lumabas ako para umihi. Alam nyo naman sa mga probinsya, kalimitan ang palikuran ay nakabukod talaga sa bahay. Kahit nga yung lutuan At yun na nga po, medyo natakot ako kasi maglalakad pa ng mga 30 hakbang bago marating ang mismong palikuran. Pero binaliwala ko na lang ang takot at dumiretso na sa CR para makaihi. Ngunit pagkatapos ko, pagkalabas, labis akong nasindak pagkaharap ko sa dingding ng bahay dahil bukod sa akin meron pong mga anino ng 3 taong nakatayo na nag-reflect doon. At base sa aking nakikita, parang nasa tabi ko lang sila. Ngunit nung lumingon ako at tumingin-tingin sa palibot, wala naman pong tao. Siyempre kahit sino,
Matatakot talaga kung bakit may refleksyon sa dingding ng bahay na parang katabi ko lang gayong wala naman po akong nakikita. Kaya sa sobrang pagkahilakbot, pagkagulat, walang kung ano-ano'y kumaripas ako ng takbo pabalik sa loob ng bahay at kaagad na sinara ang pinto. At nung nakauwi na ang aking kapatid, sinabi ko ang tungkol doon sa kanya. Ang sagot nito ay meron daw talagang kababalaghang nangyayari sa lugar na yon, lalo na kapag 10 oras ng gabi. At kung anuman ang mga aninong yon, hindi namin nalaman, basta sabi ni ate, maraming mga bagay at pangyayari sa lugar nila na hindi maipaliwanag. Mga bagay na mahirap paniwalaan, pero totoong nangyari. At yun lamang po ang aking kwento. Pagpasensyahan nyo na kung sobrang ikli lang nito, pero naaayon naman po sa tunay na pangyayari. Hayaan nyo't sa susunod, ibabahagi ko naman ang mga karanasan at kwento ng ate ko. Hanggang sa muli, Langga ng Iligan. Magandang araw o gabi sa lahat. Nakaranas po ako ng mild stroke last month of September 2022. Alam nating kapag high blood na ang isang tao, yung mukha ay tumatabingi at maaapektuhan pa kung minsan ang tenga kapag nagkaroon ng bukol. Sa trabaho ko bilang guard, kalimitan ay nakakatulog lang ng 2 oras sa isang araw kaya sobrang stress din talaga. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nagka-mild stroke. Pero salamat sa Diyos, naramdaman ko kagad ang mga sintomas na ito. Kaya dali-dali kaming pumunta ng doktor at naagapan naman. Hindi nagpatuloy ang pagngiwi ng aking mukha, ngunit yung aking blood pressure ay mataas pa rin. Nang dahil doon, nakadesisyon kaming umuwi muna ng Mindanao para dito na magpagaling. Maganda rito kasi presko ang hangin, makakapagpahinga ng maayos at makapag-ehersisyo pa kasi nga bundok ang lugar namin. Kaya heto mga kaibigan, may kwento na naman po tayo patungkol sa kababalaghan na ibabahagi ko sa inyo. Ako nga pala ulit, Gina Kalunod, at ang kwentong matutunghayan ninyo ngayon, mga karanasan dito sa lugar namin na may kaugnayan sa kababalaghan. At eto na nga po't akin nang sisimulan. Last January 29, 2023, dumating kaming mag-anak dito sa bahay ng tiyahin kong si Tia Neng. Wala na si Nanay Tura kasi kung nasubaybayan nyo ang aking mga kwento dati, matagal na po siyang pumanaw kung kaya nag-iisa na lang si Tia Neng dito sa bahay nila. Gusto niyang dito na rin kami titira sapagkat aniya, matanda na siya. Kapag bagong dating at ilang buwan kayong hindi nagkikita, kung minsan ay taon pa, nandyan talaga yung halos hindi ka makatulog ng maaga dahil puro kwentuhan lang ang pinagkakaabala. Tanong ko pa sa aking tiya, "Tia Neng, kumusta ang mga kapitbahay mo dyan na mga lumilipad?" Tumawa siya ng malakas at ang sagot nito, walang pinagbago. Tumanda na lang ang maraming tao sa kanila. Ngunit ang kapitbahay nila ay ganun pa rin, always fly pa rin. Ibig pong sabihin ng aking tiyahin, parang hindi tumatanda ang kapitbahay ng mga bantog at maliksi pa rin kung kumilos kahit na mataas na ang edad. Pumupunta pa rin naman daw siya sa bahay ng mga ito kasi mabait naman sila. Katunayan nga, nung araw ng dating namin ay bumisita kagad yung anak ng bantog. Nalaman nito at medyo nagtaka pa na meron kaming maliit na batang kasama. Paano ba naman kasi yung bunso kong anak na dalaga sa edad na 17 anyos pa lang nagkaroon ng ka-live-in partner at nagkaanak kaya heto, may apo na ang tita nyo. Napag-usapan namin noon na kapag okay na ang panahon, maliligo kami ng dagat upang makapagkwentuhan naman tungkol sa mga bagay-bagay at buhay-buhay. February 10, sinimulan naming magkopra upang may panghanda sa death anniversary ng aming Nanay Tura
na February 18. Sa landahan kung saan pinapatuyo ang mga kopra, pasado alas 8 na ng gabi nung maisipan kong palagyan ito ng ilaw kung kaya inutusan ko ang aking asawa na kumuha ng extension wire sa bahay upang kahit gabi na ay makapagtrabaho pa rin upang maibenta kaagad ang mga kopra. Sa kusina mo lang idaan ang wire pang, isampay mo lang sa puno ng marang papunta rito sa landahan. Okay mang, masusunod po. Nang matapos na siya, sumigaw ito na pailawin ko na raw o isaksak ang extension. Iabot din daw ang flashlight dahil meron siyang tinitignan sa ibabaw ng puno ng niyog. So ako naman, inabot ko na lang muna yung flashlight sa kanya tapos agad-agad na bumalik sa itaas para i-on na ang ilaw. Nasa landahan din naman ang tiyaneng ko noon kasi siya ang naglalagay lagi ng panggatong para tuloy-tuloy ang bagas sa ilalim. Ilang sandali noon, inilawan ng aking asawa yung kanyang nakikita sa ibabaw ng puno ng niyog na dalawang bilog na bagay na kulay pula. Tanong niya kay Tia, "Yaning, oh bakit? Ano yung nasa ibabaw ng puno ng niyog? Parang dalawang mata na mapupula oh. Kanina ko pa yan napapansin." "Saan ba?" "Ayun oh." "Ay ala. Teka, parang tuko lang yan." Ganun po ba? Mapula rin pala ang mga mata ng tuko. Parang pula man din siguro yan." Sagot ni Tiyaning. Iba ang pakiramdam ng aking asawa noon kung kaya nakailang tutok siya ng flashlight sa sinasabing tuko sa ibabaw ng puno. Ayon sa kanya, hindi man lang ito natinag at hindi rin talaga klaro kasi mahina lang ang ilaw ng flashlight. Di nagtagal noon, nagpaalam siya kay Tiyaning. "Ya, mauna na ko akyat na ako." "O sige, ako na bahala rito." Dali-daling umuwi ang aking asawa at humahangos pa na nagkukwento. "Bang, may pulang mata sa ibabaw ng puno. Sabi ni Tia, tuko lang daw yun. May tuko ba na pula ang mata?" "Tuko? Parang hindi naman pula ang mga mata niyan." "Yun ang sabi niya eh." Di nagtagal, sumunod din pala si Tiyaning. "O Tia, nandito ka na rin pala?" Tanong ko sa kanya. Pabirong sagot nito, "Ay nako, bukas na yung mga kopra ay." "O bakit Tia?" "Nako, may pulang mata sa ibabaw ng puno. Parang si neighborhood siguro eh." Sabay tawa nito kung kaya natawa na lang din kami. Maya-maya nun ay humiga na ang lahat dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Di nagtagal, nagulat kami sa malakas, parang hinihingal at parang galit na aswang na nasa likod lang ng aming kusina. Kami naman, syempre natahimik. Ilang sandali pa pabulong na wika ni Tiyaning. "Ala, bakit nagalit yan?" "Baka yan yung kanina Tiyaning. Nagalit kasi inilawan ng flashlight dun sa may landahan ba sa ibabaw ng puno." "Ay oo nga no." Sumabat naman ang aking isang anak at nag-joke sa nilalang sa labas. Sabi nito, isama siya sa paglipad at paglakbay sa ibabaw ng mga puno ng kahoy, gawing asawa na rin para libreng gumala. Matapos nun, mas lalong lumakas ang boses ng wakwak at sa isang iglap ay nasa bandang kwarto na ito ng aking anak. Sa puntong yon, mahina na ang tinig nito. Hanggang sa parang nawala, kaya buong pag-aakala namin ay umalis na. Ngunit ilang sandali nun, biglang napatakbo ang anak ko sa sala kung saan kami natutulog ng aking asawa, sabay sambit sa aking pangalan. "Mang, hindi ako makatulog. Nandyan lang ang wakwak sa uluhan ko eh. Parang bumubulong sa tenga ko. Kanina pa yan eh, natatakot na ako mang." Wika nito na halatang takot na takot. Sagot naman ng asawa ko, "Ay sus, ikaw kasi pa-joke-joke ka pa kanina dyan eh. Tignan mo, wala na sa ayos yung aswang na yan. Nagalit na yan sa'yo. Sa totoo lang."
Alam mo ba na akala niya kanina sasama ka talaga sa kanya? Kasi biniro mo eh. Ayan sige, lumipad ka na lang din doon. Samahan mo yan. Grabe ka naman pa. Ayoko nga. Nakiramdam na lang kami noon. Makaraan pa ang ilang minuto. Tumahimik ang wakwak sa likod at nawala ito kung kaya bumalik na ang anak ko sa kanyang kwarto. Kami naman patuloy pa rin na nakikiramdam hanggang sa nakatulog na rin kasi nga nawala na talaga ito. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil narinig kong umiiyak ang aking apo na nasa kabilang kwarto lang din ng bahay na yon kasama ang mga magulang nitong natutulog. Medyo iba ang pakiramdam ko noon dahil maliban sa iyak ng sanggol, may nauulinigan akong mahinang tinig ng aswang. Panay iyak pa rin ang bata kung kaya tumayo na ako at kinatok ang pintuan ng kwarto. Nakakapagtaka na hindi man lang sumasagot ang dalawa at parang tulog na tulog ang mga ito kahit malakas na ang aking pagkatok. Kaya sa puntong yun ginamit ko na ang aking nalalamang orasyon sabay wika ng mga katagang, "Sumabit ka sa kawayang aswang ka." Matapos nun, sa maniwala kayo o hindi, may kung sinong nauntog sa aming silong tapos sumunod ang malakas na huni ng wakwak na animoy galit na galit. Sa lakas ng pagkauntog, umuga talaga ang buong bahay namin kung kaya nagising ang lahat. Sabi ko pa, "Yan, may resek kang wakwak ka. Binat ang abutin mo ngayon sa lakas ng pagkauntog mo dyan sa silong." Ilang sandali noon, nawala ito. Sambit naman ni Tiyaneng, "Aladay, bakit parang may kalabaw na dumaan sa silong natin?" "Hindi kalabaw yan, Tiyaneng. Wakwak panigurado." Doon palang nagising ang mga magulang ng bata at nagtaka ang mga ito kung bakit hindi man lang nila narinig ang anak na umiiyak. Matapos noon, nakatulog din naman kami lahat ulit. Kinabukasan naman, pumunta ang tiyahin ko sa bahay ng anak ng bantog na aswang na ang pangalan ay si Badang kung inyong natatandaan yung dati ko pong kwento. Pagdating doon, "Badang, ikaw pala Neng." "Oo, kasi malapit na ang simula ng dasal ng Nanay Tura. Makikidasal ka ba para may kasama naman kami?" Hindi muna Neng. Masakit kasi ulo ko sobra. Parang nabibinat yata ako." "Ha? Bakit? Napano ka ba?" "Abay, namagaan ka ng mata mo." Kasi naglakad ako, di ko napansing nabangga ko na pala yung pintuan namin dito. Kaya heto, namaga ang mata ko." Sagot ni Badang sabay iniba ang usapan. "Ay Neng, kung sakaling maligo kayo ng dagat, dun kayo sa kapatid ko. Sasama rin ako kung pwede." "Ha? Pwede naman siyempre." Sagot ni Tiyaneng. Ngunit napansin niyang sa reaksyon pa lang ni Badang at sa mga binitawang salita, naghinala kaagad ang tiyahin ko na si Badang yung aswang na nauntog sa silong ng aming bahay. Paano kasi? Una, kami-kami lang naman po ang nagpaplano na maliligo ng dagat. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Wala naman siya nung nag-uusap kaming lahat at wala rin pong may nagsabi sa kanya noon. Maliban na lang kung nandun siya at nagtatago lang. Pangalawa, namaga ang kanang mata nito na parang bago lang nauntog. So syempre, dahil nga mga bantog naman sila sa lugar namin, naghinala talaga si Tiyaneng na siya yung aswang na nasa silong ng bahay namin nakaraang gabi. Pero si Tia hindi na lang nagpahalata. Nasanay na rin kasi nga ganun lagi ang ginagawa. Sige Badang, dito na ako dahil magsisimula na kaming magdasal." Sige Neng, sa susunod na lang ha. Walang problema Dang." Sa huling araw ng dasal, pinuntahan ko siya at inimbita kasi marami kaming pagkain noon na hinanda. Kaso nagdadahilan si Badang. Sabi niya, "Aladay,
Pasensya na ha, hindi ako pwede. Pasabi na lang din kay Tia mo, Neng. Hindi ako makapunta ha. Masakit pa kasi talaga ang ulo ko. Sa totoo lang. Okay. Maikling sagot ko sa kanya. At habang nag-uusap, tinitignan ko noon yung kanyang mata. Kapansin-pansin na pulang-pula na akala mo may sore eyes at maitim ang palibot na palatanda ang puyat o kulang sa tulog. Pero ang pinaka hindi ko nakakalimutan noon ay yung mga pagtatanong niya sa mga bagay na hindi naman konektado sa mga pinag-uusapan namin. Paano kasi? Tinatanong niya ako kung may nararamdaman ba kaming presensya ng aswang na laging bumibisita sa bahay. Ako naman, sumagot ng diretsahan. Sabi ko sa kanya, "Oo badang, sino kaya ang aswang na yan?" Sagot naman nito, Ewan ko, baka dayo yan ba?" "Oo nga no. Sige badang, hindi na ako magtatagal." Sige day." Sa mga reaksyon pa lang at pahayag ni Badang, mapapatanong ka talaga kung kilala niya ba ang aswang na bumibisita. Kilala nga ba? O baka siya mismo? At yun na po ang aking maikling kwento. Maikli man at hindi nakakatakot sa iba, pero base po ito sa totoong karanasan. Hanggang sa muli. Gina Kalunod o Inday. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.